bilang Isang mag-aaral paano natin magsusolusyonan ang suliran sa dengue at leptospirosis. Ang suliranin tungkol sa dengue ay nagdudulot ng masamang epekto hindi lamang sa ating kapaligiran, kundi maging sa ating kalusugan. Maraming mga bagay na maaaring maging dahilan ng dengue. Una na dyan, ang mga bagay na maaaring pag-imbakan ng tubig na maaaring pamahayan ng mga dengue. Ang mga paso, mga bote, at iba't iba pang bagay na naglalaman ng tubig ay maaaring pamahayan ng mga anamos na nagdadala ng dengue. Tulad nito, ang mga bagay na yan ay maaaring magisanhi ng dengue. Ang aquarium na ito ay isang halimbawa ng lalagyan na maaaring pamugaran ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Kung susuriin mabuti, ito ay naglalaman ng tubig na sinisimulan ng pamahayan ng mga kitikiti. At sa katagalan ay ito ay magiging ganap na lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Paglilinis ng ating kapaligiran ang pinaka-pangunahing pamamaraan ng pag-iwas sa sakit na dengue. Tunay sa laban ng ginagawa ni Adrian, siya ay nagwawalis. Pinapanatili niya ang kalinisan sa ating kapaligiran. Si Dora naman, inaalis niya ang mga tubig sa mga titignan na maaaring pamahayan ng mga kitikite. lupit, ako naman. Si John Paul, nililinis niya ang florera at tinatapon niya ang mga tubig na maaaring pamahayan ng mga kitikite. Ang simple pagwawalis ay isa sa pinaka-madaling paraan ng pagpapanatili ng kalinisan sa ating kapaligiran. Tulad sa laman ng ginagawa ng tatlong magagandang kababaihan na ito, pinapanatili nila ang malinis na kapaligiran sa pamamagitan ng pagwawalis. Okay. Mahalaga din itapon ang mga tubig na nasa titignan dahil ito ang pinakapangunahing dahilan kung bakit pinapamugara ng mga kitikiti ang mga Huwag nating hayaan na ang pinakamaliit na insektong kumagat sa atin ay ang maging dahilan ng pinakamalaking suliranin sa ating lipunan. Laging tandaan, panatilihin ang kalinisan upang ang dengue ay maiwasan. Ano ba ang leptospirosis? At saan ba ito nakuha? At paano ba ito iiwasan? Leptospirosis ay sakit na nakukuha sa ihi o dumi ng daga. Halimbawa na lang ito ay sa ating kusina, na kung saan may iwan natin na matayaya ang ating mga gamit gaya nito. Na kapag binuksan natin, tapos may ihi dito ng daga, ay maaaring magsalili ng sakit na leptospirosis. Ito, malalagyanan ng kutsara at tinidor, maaari din itong ihian ng mga daga na maaaring magsabi ng leptospirosis. Inom ako. Oh, wait lang. Sigurado ka na bang malinis ng basong to? Oo, inugasin niya kagabi Kagabi pa yun. Dapat hugasan mo siya ulit. Kasi hindi natin alam, yung daga pakalat-kalat lang kung saan-saan. Palay natin, may dala na silang leptospirosis. Kaya dapat siguraduhin muna natin malinis ang mga bagay bago natin ito ginagamit. Alam mo na. So, I know, bago ako uminom, kailangan malinis ang baso. Para iwas lepto. Iba pang halimbawa niyan ay yung mga lata. Pag naiiwan natin ito sa ating mga cabinet na walang masyadong nalagtakip, maaari itong gapangan ng mga daga. At pag ito'y binuksan natin ng hindi pa natin pinupunasan, maaari din tayo magkaroon ng leptospirosis. Ang mga bagay din na walang takip, tulad nitong sisidla ng iksaratilur na to, ay maaaring gapangan ng mga daga na nagdadala ng leptospirosis. At pag hindi natin ito nahugasan ng maayos at ginamit agad natin ito, maaari tayo magkaroon ng leptospirosis.
like a kitchen party because a kitchen party never stops. Ay, shit. Ano ko? I wonder.